Kaya parang hindi ko maintindihan kung ano yung sinasabi nila. Pero pag naririnig ko yung mga kanta nila, nagbibigay siya ng hype and nagpapagising. Yun talaga yung catchy sa mga Korean novelas or K-dramas, yung mga napag-uusapan yung sa araw-araw o sa mga ordinaryong buhay natin. Yung Korean drama kasi or Korean culture in general, marami sa mga youth of our age, yun yung nagiging source of entertainment kasi nakaka-relate sila, ganyan. It's a gift na this entertainment can influence young people, that can influence them into something good. Good day everyone and welcome to episode number 3 of the Life Like No Other podcast. A life in Christ is a life like no other. Grabe, no? So, ngayong araw na to, no, it's a perfect day to talk about our topic. Pero bago tayo mag-proceed doon, no, kita nyo naman, bago ang ating host, we have our guest host. Hello everyone. Yan, okay. Pakilala ka naman. Ayan, so I'm Kath and I'm from Batangas at excited ako ngayon for the topic na pag-uusapan natin sa ating episode 3 for today. Yes, okay. Grabe, no? So, we have our guest host for today. Shout out kay Kayna wherever you are right now. Sana nasa maayos ka na kalagayan. Okay. Anyway, today we also have our guest. Pwede ba kayo magpakilala? So, good day po sa inyong lahat. I'm Gigi Pascual from the area of Rizal. Ayan. I am Madeline Crystal Ginto from Pasig City. Yan, okay. Diba? So, Amen. Si Gigi and si Made. Yan. Yan. Gigi and Made. Okay, so timely ngayong araw na to, ang pag-uusapan natin ay Korean culture, di ba? Kasi sakto, no, we are preparing for the upcoming World Youth Day that will happen next year, no? So very timely yung topic natin. At exciting pag-usapan kasi for sure si Gigi at saka Made ay maraming mga yung kumbaga nakaka-relate sa kultura ng mga ng Korean culture ngayon, 'di ba? So marami makaka-relate. Okay, so let's start with with our discussion no ngayong araw na to. Okay? Kayo Made, Gigi, ano bang nyo? Let's begin with talking about K-drama. Kayo ba may mga paborito ba kayong K-drama pa na tumatak sa inyo na hindi nyo makakalimutan? Sa akin yung isa sa mga tumatak sa akin na K-drama is yung Reply 1988. Kasi it talks about family and isa rin siya sa way kung paano naging close ako sa family ko. Kasi sabay-sabay kami nanonood ng K-drama dati sa TV. Kung alam niyo yung Asian novela sa TV Plus. And then pandemic kasi that time. Tapos pinapanood siya sa Asian novela. And then sabay-sabay naming inaabangan araw-araw yung Reply 1988. And ang ganda ng kwento niya kasi sobrang nagbibigay siya ng comfort, hindi lang sa akin, kundi pati sa buong family namin that time. Amen. Ang amazing din ng setup nila kasi normally for K-drama watcher, ang usual setup nila, mag-isa sila nanonood sa kama, sa kanilang personal devices. Yeah. Pero with Made's situation, nanonood siya with her family. Yeah. And it is also an amazing way na mag-bond sila. Tapos yung pinapanood or yung favorite pa niya is Reply 1988, which is about family. Family as well. Amen. Yeah, Ayan. amen. Ikaw naman, Gigi, what is your favorite K-drama? Yung akin naman po, yung favorite K-drama ko is yung Our Beloved Summer. Kasi sobrang relatable po siya, and then yun nga po sa mga high school sweetheart, ganyan. Tapos andun din po yung natatakal din po dun yung family talaga. And I think yun talaga yung catchy sa mga Korean novelas or K-dramas, yung mga napag-uusapan yung sa araw-araw o sa mga ordinaryong buhay natin. Yeah, correct. Yan, correct. the magic word is relatable. Yeah. Yan, yung Korean drama kasi or Korean culture in general, marami sa mga youth of our age, yun yung nagiging source of entertainment kasi nakaka-relate sila, ganyan. Especially yung mga actors, yung mga K-pop ay the same age na parang, na-amaze tayo sa kaya nilang gawin as actors, actresses, as performers kasi
natutuwa tayo and at the same time na-entertain tayo with what are we consuming. Yan. And yung ating mga K-drama din, tanong ko din sa inyo, may specific scenes ba kayo na parang may nagkaroon kayo ng realization na na-experience nyo na ba yun na parang hindi siya normal sa scene or parang out of the scene pero somehow the Lord has a message sa inyo sa specific scenes na yun? May mga ganun ba kayong instances? Sa akin yung may part doon na namatay yung both parents niya. And then, isa siya sa parang scene na nagpa-realize sa akin kung paano bigyan ng importance yung parents ko. Lalo na nung namatay yung papa ko, parang ganito pala ka-importante na magbigay ng time sa kanila. So yung akin naman po, yung mga God encounters na sa K-drama, yung mostly yung sa family, ganyan, na parang yung akala natin kasi for entertainment lang, yun pa pala yung mas nakakapagpa-realize sa atin na, oo nga, nangyayari sa family ko din yun. So parang, kung doon nasusolusyonan, I think, by God's grace, masusolusyonan din yung sa family or kung ano man problema. Yeah, yung mga K-drama talaga, very, family-centric yung team, di ba? Madalas, ako din sa every time na nanonood ako ng mga K-drama, napapansin ko, talaga yung it talks about family. Tapos talagang napupukaw yung puso mo, no? Kasi nga nakaka-relate ka talking about yung pamilya, di ba? So ikaw ba, Kat, anong mga K-drama yung mga pinanood mo? Ayan, sorry. Pero yung mga favorite K-drama kasi medyo mga, 20... Pre-pandemic. No, Pre-pandemic. And then next, I believe kasi yun yung mga part na nag-start pa lang talaga mag-boom yung Korean dramas. Yung mga Legend of the Blue Sea, ganyan. Yes. Parang mga na yun. Mga, ang tita sounding na, pero years ago, high school pa kasi ako nun, tas ngayon graduate na ako. But the good thing is, kahit years ago ko na sila napanood, ay, nag-remain pa rin sa akin yung mga lessons. Pero yung siguro pinaka-memorable na K-drama sa akin yung Scarlet Heart. Yan. Alam niyo ba yun? Yes. Di ba daming namatay? Hindi nyo yung memorable. Pero ang daming side stories na nagpapakita nga ng real life situations. Kahit fiction. Pero you will see yourself relating to the stories na nandun sa K-drama. Most of the time, or there are times, na kahit hindi yun yung main story, pero dun sa mga little stories within the series itself, ay makikita mo yung sarili mo and you will see also na nag-reflect ka na after. Ayan. And aside sa Korean drama, ganyan, since nasa idea or nasa Korea na tayo, ganyan, we are also exposed sa Korean pop world, yan, sa K-pop. Yan, di ba parang agree sila? Oo nga. Mga dancer siguro kayo, no? Sumasayaw kayo. Ayan, tapos nung time kasi namin, ang pakinggan, pero naabutan ko yung mga times na dina-download pa lang yung mga music videos. Yes. Yan, di ba ngayon, sa mga K-pop, yan, sa Spotify, sa YouTube, padamihan ng streams. Inabutan ko yung mga nagda-download pa lang. Yan. MP3. Yan, MP3. MP3. Yan, ano ba yung mga latest na in-stream yung mga K-pop songs? Sa akin ate yung ang pinapanood ko ngayon sa TikTok naman ate, yung concert kasi ng BTS. May Ayan. world tour kasi sila ate. So, ayun Pupunta ba yung- sila dito sa Pilipinas? Next year kuya. Next year, wow. Yan, Next excited year. na yung mga army friends natin. Ayan, Yes. oo nga. Kita ko yung mga yung mga naka-secure ng ticket. Sana all, no? Yan, sana Sana all. all. Yan, ikaw, Sa akin Made. naman ate, ang isa sa mga lagi kong inaabangan is yung Blackpink. Kahit hiwa-hiwalay na sila. Oo. Pero Yun na nga. nagiging updated pa rin ako sa nila, sa mga K-drama, sa mga songs, sa mga i-cover, ganyan. Lalo na kay Lisa. Yeah. Okay, sige. So, balik tayo sa K-drama. Siguro, for K-drama din, na-realize ko lang din one time na it is a beautiful art din, yung mga series. Alam niyo, pag nanonood ako, just to share, iniisip ko kung saan yung inspiration, ganyan, kung ano yung
cause for the writers na Yeah. isulat yung mga stories, ganyan. Pero iba-iba yung mga pinagmumulan nila about sa family, sa buhay, sa school, ganyan, in different aspects of our lives. Pero yung message or how we view it bilang mga audience, iba-iba rin. But at the end of the day, nagkaka-impact yun sa mga buhay Yeah. natin. And tayo as young people na evangelizing our young people, ganyan, a reminder din for us na kung ano yung nako-consume natin, even sa mga movies, series, ganyan, it also define yung pagkatao natin. And kayo ba, do you have any messages or advice sa mga nanonood ng K-drama or sa mga mai-inspire na manood ng mga Korean drama? Yung mga ano yung message or advice nyo on what they want to watch, ganyan. Ayun, ate, sa akin, yung maging mapili pa rin tayo. Though, ayan, may iba't ibang genre kasi po sa Yeah. K-drama. And syempre, as MFC Youth, syempre, dun pa rin po tayo sa may mga makukuha tayong mga lessons, ganyan, yung mga family-oriented na K-drama. And lahat, majority naman po kasi ay more on ganun. Family-oriented yung mga genre. And which is good. Lalo na yung mga scenes na sabay-sabay silang minsan nagdadasal, Yeah, ganyan. May mga totoo, K-drama totoo. po kasing ganun. Yeah. And masaya sa puso na makakita ka ng, syempre yung mga ina-idolize or hinahangaan mo is closer to God po talaga. So makikita din natin sa mga K-drama as time progress, yung yung pinapakita eventually nakikita mo yung Catholicism, 'di ba, sa mga especially sa mga bagong K-drama ngayon. Nakikita mo na may mga scene about going to attending a holy mass, may mga ganun na di ba? So, yeah. Thank you, Gigi. Ikaw na, Made. For me naman, siguro yung maging aware sila dun sa magiging parang background or team nung K-drama, ganyan. And alamin nila kung ano pa rin yung limitations na para talaga sa kanila. And Yeah. kung ano yung may mga may mga K-drama kasi na na malalaman naman natin kapag sinearch natin kung ano yung pinaka twist, ano yung background Yeah. ng drama na So, yun. it's nice to Ayan. check yung yung plot or yung summary lang, kahit Yes. yung overview, kumbaga, para just to make sure na you are setting boundaries din sa mga pinapanood mo. Yes, Yeah. yes. And ayan, ang ganda because K-drama or yung mga K-pop na mga nagiging source of entertainment natin ay nagiging paraan ng Diyos to remind us ng kanyang messages na, alam mo yun, normally we pray, we go to mass, we read reflections, ganyan. But even outside those activities ay tinatagpo at ine-encounter tayo ni Lord. And for our viewers, our listeners, may we also see yung ganitong entertainment na paraan natin of getting closer to God. That more than entertaining ourselves, it is also a way for us to grow in Yeah, faith. totoo, Yan. totoo. Kaya thankful tayo sa mga gifts ng mga ganitong series, sa mga ganitong source of entertainment. And sana lahat ng ito ay at the end of the day will still glorify the Lord. Yeah, totoo. Thank you, Kat. Yung K-drama, it can, when every time that we are watching K-dramas, movie man yan o series, sometimes God will speak through those series, through those movies, and it will lead us to a lot of realizations, di ba? Lagi natin nababanggit kanina yung how K-drama, yung mga team ng K-drama value their family, di ba? At isa yun sa mga bagay na palagi nating nakikita at napapanood sa mga K-drama. So, yeah. And going back dun sa sa K-pop, 'di ba? Sa K-pop kanina. Nabanggit nyo kanina, ano nga yung paborito mong K-pop? K-pop group? BTS and BTS. BTS. Tapos Blackpink. Blackpink. Ikaw, Kat, ano ang paborito mo? Tandaan natin, pero EXO. EXO. Sana na lang sila ngayon lagpas Bagong-bago, kalahati Ano na ba ate. sila. bang, first Hindi, gen, pero first it's gen? yung feeling ko or for those na very nag-i-stand pa rin ngayon in the future, mag-i-instill pa rin sa kanila yung mga music and yung mga, alam mo yun, ang amazing kasi kahit di naman natin totally naiintindihan yung Yeah. language, ganyan. Pero yung music itself ay na-appreciate natin. Correct. And
nakaka-entertain for us. Pag nga nagagawa ng ng school works before, yan, 'di ba? Yun yung mga pampagising natin. As long yung K-pop talaga, yung specifically, 'di ba, yung mga K-pop idols, they are very influential. Maraming mga kabataan, yung nai-impluwensyahan nila the way they dress, 'di ba, the way they act in front of camera. Diba, kayo ba, bakit kayo parang hook na hook listening to K-pop music? Anong nagpupush sa inyo na makinig? Kaya sabi nga ni Kat, minsan naman di mo naman totally naiintindihan pero pinapakinggan mo pa rin. Ay, sa akin nagbibigay siya ng comfort. Kahit parang hindi ko maintindihan kung ano yung sinasabi nila, pero pag naririnig ko yung mga kanta nila, nagbibigay siya ng hype and nagpapagising. And then at the same time, kapag sobrang stress or ang depressing na ng mga ginagawa ko, ganyan, nagbibigay siya ng comfort. Nang hindi ko alam kung bakit. Amen. Agree talaga ako, kuya, kasi yung K-pop industry, kuya, akala natin like for entertainment lang, ganyan. Pero to be honest, nakaka-heal siya yung through lyrics nila, ganyan. Yung mga variety shows nila, kuya, na ang saya-saya. Tapos parang nahihil ka by watching them or by listening to them. Yeah. Correct. And I think yung mga K-pop idols din, they know how to use their influence to lead people into something good. Kaya yun din yung napapansin ko Kasi kunwari may mga pinapanood ka mga K-pop groups, sinusubaybayan mo sila, pinapanood mo even yung mga vlogs and interviews. Tapos you'll see yung how yung makikita mo kung paano nila pinapakita yung yung in a way yung pagiging mabuting tao din nila, 'di ba? Sa mga alam nilang mga target market nila, yung mga kabataan na nakikinig sa kanila, and probably yung mga people, those people who look up to them, sinusunod nila, 'di ba? Yung K-pop idols na inistan nila, 'di ba? Yes, kuya. Dagdag ko lang, kuya. Yun nga, yung mga nakakatuwa din po yung mga K-pop na from Christian nagiging Catholic sila, kuya. So very sila, nagagamit din nila yung platform nila na makapag-evangelize ganyan kasi nga by watching them na nagmamas, nag-prayer time ganyan. Sobrang nakakatuwa kasi kung akala natin na parang different worlds ganyan, pero at the same time parang ang perfect lang na yung ina-idolize natin is God-centered din. Yeah, correct. Amen. And dahil nga na-remind nyo kanina about dun sa pagpili ng mga K-drama, it is also the same with the people na ini-stan natin. Kasi yun nga, we have everything that we can search. Pwede nating i-search yung background nila, yung mga K-pop idols, ganyan. And it is also good to check na makaka-help sila sa ating personal lives more than listening and watching them. Ay maka-impact and makatulong sa ating everyday life. Bilang MFC Youth, yun nga, maganda na God-centered din ng kanilang personal lives because again, everything that we consume, it will affect us. Kaya even those smallest of things, kapag i-check natin or if it will help us in our faith, ay malaking bagay and it is a great thing to check din. Yeah. Amen. Thank you, Kat. Di ba, totoo na it's a gift na na this entertainment can influence young people, 'di ba? That can influence them into something good. It can lead them to deepen their faith as well. At makikita nga natin 'yun sa mga pinapanood natin na even K-dramas, K-pop, 'di ba? Doon natin makikita. Yeah. Kayo ba, ikaw, Made, meron ka bang, meron ka bang specific K-pop idol na nililook up? Meron ka bang ganun? Specific na tao sa K-pop world, siguro si Jisoo. Kasi, bukod sa sobrang passionate niya sa pagkanta and sa pagsayaw, ganyan, isa rin sa nai-influence niya sa akin is yung ugali niya. Ayan,
sobrang jolly and pag tinignan mo siya, sobrang nakaka-influence yung way ng pagbibigay niya ng happiness sa ibang tao, ganyan. And ayun, pero every time na nakikita ko siya, lagi lang siya nakangiti. And ayun, na-influence niya yung ibang tao na ngumiti din. And in real life, ayun, na kahit anong sitwasyon man yung dumating, let's always smile. yun parang tinuturo niya sa akin na palaging ngumiti. And let's always smile. Smile. Yan, ikaw, Gigi. Sa akin Sinong po, bias mo? si Mark Lee po, yan, from NCT. Umalis na. Tsaka. Umalis na po siya. Pero ayun, sobrang nakakatuwa lang siya kasi the way na paano niya ipakita yung faith kay God. Sobrang showy siya, ganun. Katulad din ni Joshua Hong from 17 po. Yan. So, yun po, yung mga K-pop idols natin na sobrang relatable na nga sila, ganyan. Tapos, makakatulong pa sila sa faith natin. Agree. Amen. Di ba? So, talaga, kumbaga, tayo din bilang mga kabataan, let us be mindful of how we are using our influence. Di ba? Gaya ng mga K-pop idols na to na kung makikita natin, ginagamit talaga nila yung impluwensya nila to lead people sa mga mabuting bagay, di ba? So tayo dapat matutunan din natin yun how we influence other people. Yeah, so tayo kasi siyempre yung how we talk to other people, malaking bagay yun. Diba? Yeah, amen. Praise God for that, no? And as we conclude, yan. So thank you, Gigi and Made, for sharing yung inyong mga insights of how K-drama and K-pop influence your lives bilang MFC Youth. And thankful tayo for the gift of that side of entertainment kasi nakikita natin doon ang regalo ng pamilya and also it leads us closer to God. Siguro ask lang, if ever man may i-recommend kayo na Korean drama, ano yon and why? Ayan, anyo nga sa'yo. Isa sa mga i-recommend ko talaga na K-drama is yung Reply 1988. Kasi sobrang dami niyang plot twist, hindi lang romantically, kundi pati sa family. Sa drama na yon, iba't ibang family yung makikita natin or mapapanood, ganyan. And it can bring us it can influence us na bigyan pa ng importance yung family natin. Lalong-lalo na nagbigay ng time sa family natin, ganyan. And then, isa din sa mga tumatak sa akin yung family dun sa kapitbahay. Magkakakapitbahay kasi sila. And ayun, kahit magkakapitbahay sila, nagbibigayin sila ng ulam sa isa't isa, ganyan. Yes, diba? Tapos, nagbibigayin sila ng ulam sa isa't isa. Tapos, yung isang street na yon, silang childhood friends, ayan. Lumaki sila ng sabay-sabay. And dahil doon, nagkaroon sila ng family na hindi nila ina-expect na magi-influence sa kanila na through every situation na pagdadaanan nila. And ayun, hanggang sa lumaki sila, magkakasama sila. Ayun, nakakatuwa lang yung ending. Amen. Reply 1988. Yan. Thank you, Made. Ikaw, Gigi. Actually, ate, same lang din kasi napanood ko na din yung series na yun. And sobrang number one wholesome recommended talaga nila. niya. Yes. And yung pagtatakal sa family nga, sa friends, talagang andun na. Kumbaga, all-in-one na talaga yung K-drama na yun. Kaya din siguro, tumatatak siya sa atin, ganyan, na nakapanood na nun. Yes. Kasi sobrang ganda nung storyline, yung plot twist, ganyan. And, ayun, may enjoy talaga. And I recommend na kasama ang family manood. 5 times ko na siyang Ganun narawatch. kaganda. Ganun yun siya kaganda. 5 Napanood times din na talaga. pinanood ni Made. Okay, praise God. Amen. Itong mga entertainment na to, yung K-pop, K-drama, o Korean culture in general,
teach us a lot of things, di ba? Hindi lang naman to parang just for the purpose of entertainment, but indeed it can lead us to something beautiful. It can lead us to a beautiful realizations, mga bagay na natututunan, di ba? And very influential talaga even sa mga kung paano tayo nagiging paano tayo manamit eventually, di ba? Yes, So kuya. sobrang laki ng influence ng Korean culture sa atin, sa especially to the young people today. May mga ano pa nga dyan, nangongolekta na ng mga photo cards, di ba? Uso yun eh. Yes. Di ba? Yung Mga album. Mga na hindi naman album. nabuksan. Grabe. Yeah, di ba? Parang, pero yun nga, lagi ko sinasabi, itong mga bagay na to, it's very entertaining, pero it can lead us to something beautiful. But at the same time, pwede rin itong maging cause of distraction. Lalo na kung sumusobra na din. Pag So, too much. yun nga, di ba? Sabi nga ni Made kanina, I think si Made nagsabi, yung importante yung setting boundaries, ano yung pinapanood mo, ano yung pinapakinggan mo, ano yung, how much time you will going to consume for this kind of entertainment. Diba? So, mahalaga din yun na maging mindful tayo to that. And yeah, timely itong usapan natin itong Korean culture kasi next year we'll be having our World Youth Day. Diba? Yes. So, shout out sa mga pupunta ng World Youth Day. Very exciting kasi na may immerse tayo sa kultura ng Korea first hand pag nandun ka, di ba? And maraming mga probably marami tayong makikita about beauty of the Catholicism when we get there sa Korea. Yan, amen. Yung mga natutuhan nating words sa Korean drama, Yan. ma-apply natin. Pag Yes. pumunta tayo Yes. doon. Pwede naman Dinalangan nyo kasi. kasi yun. And let's be excited as World Youth Day approaches at papalapit na, kaya aside from the venue or the place na paggaganapan is the idea of being part ng isang ganong Yes. kalaki at kaganda na event with the whole world ng mga kabataan. Yeah. Yes. Amen. Thank you, Gigi. Thank you, Made, for being with us in this episode. Pangilang episode nga to? Episode number 3, di ba? Yes. So, maraming salamat for being with us in this podcast. And I think marami tayong natutunan in this episode. Something to look forward going to Korea for those who will going to attend World Youth Day 2027. So, yeah. Thank you, then Kat, for being with us. Okay. And amen. Praise God for this episode. Again, this is the Life Like No Other podcast. A life in Christ is a life like no other.